Dahil, siyempre, sino susundi ko? Siyempre, ito kayo. Dito ako sa mensahe ngayon. Natarating ko kayo. Bibilisan ko to. Alam niya, ito kayo. Tatanong ko na lang, ikaw, ano ang pinakamagandang masasabi mong naging na hindi mo na makakalimutan ko? Masasabihin mo, ito ang pinakamagandang nangyari sa buhay. Yung pinakamaganda ba? Sa'yo, sa sarili. Sarili ko. Kasi ang istorya mo, hindi eh. Ikaw lumaki, bata. Naging iba't ibang buhay mo. Siyempre, di ba, nag-enjoy ko kasi kasama ko, tatay ko. Yung maganda, tataganda bahay namin, nasisyahan ko, yun, nakasiyahan ko. Pero ang tanong, ngayon Kristiyano na kayo, Kristiyano rin, naamin nyo, anong katalagay nyo ang pinakamagandang natutunan sa buhay? Kahit Kristiyano. Yung tanggapin ko si Ano Cristo. ang ayun, sasabihin ko na sa inyo isa. Oo, kasi sa akin, bago mo makakikita sa Diyos, naniniwala ako dapat meron taong parang Diyos para maniwala. Meron talagang taong parang Diyos. Ano ko ng Diyos? Akin? Wala akong alam. Ang taong magsasalita sa akin sa dito, wala akong alam. Ang gusto ko mangyari, nung ako nagka-isip, ang naisip ko lang, ayos ka na? Di po din Hindi pa, tatapusin ko ito. Ang iniisip ko ate, ano magagawa ng tao sa akin? Kasi kung sarili ko, aasahan ko, wala akong kakwenta-kwenta ng tao. Alam mo bakit? Kasi madaling sabihin magaling ako eh. Magaling ako, ganito ito. Tapos sabihin ko na sa inyo kung ano, diretso ba, bibilis ako na lang. Ang alam ko ito, ang tao, hindi ka sa alabo, no? At hiningahan dalawang butas ng ilong na hininga ng buhay. So gawa ka ng Diyos. Tatanungin kita. Tatanungin ko. Ang pinakamaganda sa buhay ng tao, marunong kang umibig. Ano naibigan mo sa buhay? Pag-ibig kasi araw ng puso. Sabihin mo, magaling ka, umiibig ka. Anong palagay yung ibig? Yung pag-ibig na sasabihin mo kapag ipakipalan mo naman. ibigin mo si Cristo. Ha? Hindi naman iniibig ng tao. Katulad ko, kung tao ko, ang tendency sa akin, gumawa ko ng mga sarili ko katulad. Kaya babalikin natin yan. Kailangan gawin natin yan. Hindi ko trabaho ito eh. Hindi ko trabaho ito. Wala akong alam dito kahit ano. At hindi ko trabaho gawin ko yan. Hindi naman ginawa ko ng Diyos para magtrabaho dito eh. Bakit? Alam mo bakit? Kaya akong ginawa ng Diyos para yung Diyos ang magsabi sa akin ng ikabubuhay ko araw-araw, hindi ako ang magsasalita ng ginagawa ko. Dapat ang Diyos na nagtuturo sa akin. Kailangan makinig ako. Kailangan mo magbasa ng Bible. Hindi yung nakita mong ginagawa ng mga tao yan, gagawin mo rin yan. Akala mo magsisikat ka. Alam mo, magaling ako. Wala tayong galing. Alam mo bakit, ate? Didiretsahin ko na. Kaya sasabihin ko ito eh. Ang totoo niyan, ate, tatanungin mo ako, ang ipinagtatakaw sa tao, huwag ka alabo ka eh. Binigyan ka lang ng buhay. Yung pag-ibig ng Diyos, sa Diyos ka nga umibig. Hindi tayo umibig sa Diyos eh, maniwala ka sa akin. Kasi pagka tayo nagsasalita, nagiging kuwan tayo partial eh. Pero magaling, may pangit yan, kailangan dito tayo sa magagaling. Wala. Kasi ang Diyos, lahat yan, sabi ko nga nung aral ko nung nakaraan, all things work together for them. All things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose. Kaya hindi yung pagpaparami. Yung pagpaparami, ang sabi ng Bible dyan, ito, pinaniwanag ko nga eh. Ano sabi sa Acts 2:47? At idinaragdag ng Diyos ang mga ligtas
sa iglesia, ito yung iglesia. Pero kung hindi dinadagdag ka lang ng Diyos, hindi ka pwede magdikta ng iglesia nito kasi Espiritu ang magtuturo sa'yo kung ano gawin mo. Pero hindi mo ipagpapagaling, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Hindi ko trabaho yun. Ang pinababayaan ko ng Diyos ang magturo. Kaya ako, ang ibibigay ng Diyos dyan, bibigyan ka ng leader, bibigyan ka. Pero walang makapagmamagaling na tao na siya magaling. Sapagkat ako, pumasok ako sa church, wala akong pinagmagaling. Hanggang ngayon. Nakita yung church, di ba? Gano'ng karaming tao, libuhan na, mga pastor. Pero hindi ko alam yun. Wala naman ako alam. Ang ginawa ko lang, sumunod ako sa Diyos. Yung mga pastor na mga gaya-gaya, mga magagaling, nagkalaban-laban yan, parupagan. Alam mo nangyari? Hindi naman susunod sa Diyos yan eh. Alam mo sabi sa akin? Sumunod ka. Ano nangyari? Yung mga pastor na magaganda mga pinanggalingan, talagang pinaghirap na gusto. Sasabihin, hindi ako papayag na ako, walang kwentang pastor, kailangan magaling akong pastor. Ngayon, sa kayabangan nila, magaling mag-preach. Kaso walang maniwala ng tao eh. Kasi akala pagkagalingan ng tao yung pinuntahan mo. Kaya karamihan dito, ang napansin ko lang ng una, yung pastor, siya ang Panginoon, hindi si Kristo. Yung mga sinasalita ng isang tao, yung Biblia ang kailangan mong ituro para mag-usa ang tao. Hindi mo pwedeng utusan yan. Hindi mo pwedeng sabihin magaling ka. Ang gawin mo, ako kasi, ito, ang pastor ko, talaga mga loko. Matino rin. Palibasan sila na niloko kasi itong araw pa galingan yung mga pastor. Matatalino, magagaling. Ngayon, nung sumama na ako, nakita nila sumusunod ako sa Diyos. Naintindihan nila, ang hirap pala, pakinabang. Susunod ka lang. Kaya alam mo nangyari, ako yung kanina ngayon naging modelo. Kasi ang turo ni Kristo, susunod ka lang naman kay Kristo, hindi naman sinabi ng tatalino ka eh. Hindi pwedeng gumaling ka, mayaman ka, sasabihin kasi ako, pinag-aaral ako, katulad niya, marami kaming kaya, alam mo, Ate Helen, mga pastor sa amin, pagkalalaki ng business, yun ang kinukuha ng mga pastor ng mga leader sa church. Para maging mayaman yung church nila. At sikat sila. Pero yung mahirap, walang kukunin yan. Eh ako, ate, dinibab ko lahat ng pera. Pero galing ako sa mayamang pamilya. Alam mo, sabi ng pastor sa akin, pati ka, puro mahirap ang pinupuntahan ng tao. Dapat mayayaman ang dinadala mo sa church. Ako wala akong ginawa, kung pakita ko lang na talagang gusto ko lang silang maligtas, wala na. Dahil lang naman ang tinuturo rin gawin mong alaga ng lahat ng tao, hindi naman sinabi daw, turuan mo sila. Gawin mong alaga, pumunta ka, paghirapan mo, share mo ng gospel yan, hindi mo kailangang utusan yan. Ang pastor, walang maiutos kasi galing na sa iyo yan. Kaya lang ang mga pastor gumagawa ng katakot-takot na agenda yan. Alam niyo bakit? Paano mo sasabihin magkakaisip ka? Alam mo kung bakit? Alam mo pa lang eh. Pinapantayan mo pa ang Diyos. Ang sakit ng tao, kapag ka pinapantayan mo ang Diyos, dahil matalino, nasabi matalino o hindi, alam mo pa lang, ang kailangan mo lang pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. At kung maipapakita mo, mahal ka ng Diyos kahit wala kang kakwenta-kwenta na, wala kang magagawa kahit ano. Pag-ibig lang tinuturo ng Diyos. Walang pinili ang Diyos para magkaroon ng mga presidente. Alam mo bakit? Kaya bumagsak ang tao dahil sa demonyo. Pinaniwanan ko si Satan sa atin. Ano yung sa atin? Mula man tayong bumagsak, the Satan is pumapasok ang lahat sa isip mo na hindi mo alam kontrolado ka ng demonyo. Kaya nag-aaway-away ang tao. Kaya nagkakaroon ng comparison. Kaya nagkakaroon ng mga ganyan. Ang totoo, hindi ginawa rin sa comparison. In fact, lahat ng alagad, tinuruan. Ano ang ginawa ng alagad? Nagpakamatay sa pagsunod. Hindi sinabi, ito gagawin ko ha, ito ang church kaya. Diyos ang gumagawa, hindi naman tayo eh. Dahil kung ako gagawa, kaya nagsisinayas yung marami, dahil ang istorya niyan ate, mabuti pa nga kung Muslim, paborito kong Quran, pinagyayabang yung Diyos. Pero tayo, hindi natin pinagyayabang ang Diyos.
ginagawa, ay kailangan ng church na ito, mga pera, kailangan ito, mga tao, kailangan ito, mga matatalino. Hindi kailangan ito yan. Sapagkat ako, nagsimula ako ng church, sinibulibo na mga pastor, sinundan lang ako. Kasi ang pastor, pagka ikaw kapakipakinabang, masaya-masaya na pastor. Hindi naman kailangan ng pastor ng katakot-takot na tao pupunta sa iyo. Kayabangan lang. Pagkayang, ay, itong church ko, mayabang kami, malaki ang simbahan namin, nagbibigay kami ng mga katalina. Wala. Alam mo ko ano? Ang binibigay lang ng Diyos, pagbibigay. Para malakas sabi sa sarili mo. Kasi pagka nagsalita ka na sarili mo, trabaho ng demonyo. Kasi ang pagmamayabang ng tao, galing na sa demonyo. Ano yun? Pagkainis, galit, dugo. Lahat ng nakikita natin sa lupa ito, trabaho na ng demonyo. Kaya nga itong story Ang kapangyarihan ng tao, makapagbigay ka ng pagkain. Ano sabi ng demonyo? Ako, kaya ko magbigay ng pagkain. Pinakain ng lahat ng tao Magnanakaw, lalo na magnanakaw, mga loko. Pare-pareho lang. Magnanakaw, hindi magnanakaw. Pero alam mo ko ano, mas mayayaman yung mga sinaulo. Bakit? Ginagalit. Yan nga Panginoon natin dito sa mundo. Ano sabi ng Panginoon? Naglaban ng diablo at saka si Kristo. Ginontra niya si Kristo. Ano sabi? Gawin mong ang bato, gawin mong tinapay. Inuutosan niya si Kristo. Diyos yun. Ito, nakaroon tao. Katulad dati, si Kristo, inuutos. Sino pa tayo kung inuutosan tayo? Alam mo ba ang ginagawa natin? Iutos ng demonyo. Para magkagulo tao. Hindi naiintindihan ng tao. Kung marunong kang umibigin, wala kang reklamo. Kahit layasan pa ako ng tao, kahit walang matira dyan, trabaho na nandito na ito trabaho. Ako wala. Wala lang ako. Alam ko lang ako. Buti nga binigyan pa ako ng buhay. Buti nga binigyan ako ng naintindihan ako pinakamahalaga sa akin. Ibigin ako ng tao? Hindi. Ng asawa? Hindi. Ibigin ako, bigyan ako ng maraming mga bagay na sibikat ako. Hindi. At ako, maging special na tao. Hindi. Ito mo nga, inaawa na ka sa akin ng tao kung ka ng pastor. Ang tagal-tagal ng pastor dito, tagal naman ang simbahan. Bakit? Kasi ate, ano man ang ibigay mo sa akin? Tanggap yan. Oo. Dahil kung ako ngayon, gagaling pa ako, at pagtatrabaho ko, tatrabaho ko ito pa lahat, matanda na ako. Sabi ng Diyos, kumahinig ka. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Hindi pagyayabang. Kung may pagyayabang ako, ang laki-laki na pagyayabang ko. Tamo si Jojo, nagyabang. Nakisyo magaling na sama. Nakita mo naman Helen yung church, gano'ng karami yun. Kukunti pa yun. Kami kinikilalang pinakamatinding baptist na Kristyano rito sa Pilipinas. Ginagala kami lahat ng mananampalataya. Di Evangelica, di Baptist, di ano pa. Takot ka sa amin ng iglesia, takot ka sa amin ng Jehovah. Ayaw na ayaw kami. Di pati Katoliko, yung mga iba't ibang samahan kayo na nagsasabi nagtayo sila ng video. Hindi yan yung tao Nagpapagalingan yan pati yan sila Kibuloy, di ba? Sila Kibuloy, sila Soriano, si Manalo. Ano pinagbabagaling nila? Matatalino, makukuwata, malaya, ako sundin nyo. Tao ka lang, alam ko ka. Nakapagyayabang kang pasunodin mo mga tao. Samantalang itinuturo lang dito, ipakita mo, mahal ka ng Diyos at gantihan mo ang Diyos ng pag-ibig. Di ba? Ano ba utos? Ibigin mo ang Diyos ano? Nang buong ano? May buhay ka ba? Lakas. Kapag lahat. Tapos magsasalita ka, magaling ako. Wala akong kagalingan. Bakit? Kung minamahal ko ang Diyos, hindi ako titigil sa mga tao. Pagkumparisin ko yung lahat ng naawa. Kaya nga si Kristo nagtataka ko Alam niya ng pagkasama-sama ng tao. Bumarito para lang ipakita ang Panginoon. Hanapin ang nawawala. Isipin mo, trabaho yan Pero ang mga pastor, mga leader, gusto, pagdating ng araw, sigat ako dapat. Mga magagaling na pastor, ako nagkaroon yung sarili ng galing. Wala akong nakasasabi, ate, ano bakit? Kasi lahat ng karanasan nasa Diyos.
Lahat ng kaluwalan ng sa Diyos, wala ka namang maitatayo kahit na ano. Maaaring makapaniwala tao sa iyo. Pero kapag ka nakikita, parang napakagaling mo, ang sasabihin ng tao, hindi sa Diyos. Sa iyo. Kasi hindi mo na sinasabi ng Espiritu. Kasi ka, itong church, ano sabi? Lalo na kung hindi ka paligtas, hindi ka tuturuan ng Diyos. Kaya sabi, at itinagad ng Diyos sa iglesia yung mga nangaliligtas. Nagkakaroon ka ng, ikaw lang nakakaalam noon, na ang ibig sabihin doon, kaya ka napunta roon, doon ka naligtas. Isipin mo ha, si Sonia, yung asawa namatay, nadala sa, nagtakot-takot na nadala. Kalabas na masasabi, walang kakwenta-kwenta sa pastor dito. Ito ko naniniwala. Ilang taon kami nagpakahirap dito. Kami pamasama. Bakit? Dahil hindi naman ako kinikilala ng Panginoon. Pero kung tutusin mo, ate, kung hindi sa hinahanap mo, mapalad kang nagkaroon ng church with pastor. Natuto. Nawalan kaya na. Kaya hindi akin ito eh. Kaya nga po, kaya nga inalis na noon lahat ng Diyos. Ito, sasakyan, wala. Lahat ng bagay, wala. Ang natira lang sa aking asawa. Buti na lang, nagtatrabaho pa. Buti pinakain pa ako ng masama. Wala naman ako naaamin na babae. Pero, ang bunga hindi ka mahirap. Yan talaga mga babae, pastor. Lahat ka lang magtatalo. Oo, lahat magtatalunan niya. Kasi ang tao, yung gusto ng tao, hindi nila naiintindihan na kapag ka ang Diyos ang sasama ko, naiintindihan ng Diyos. Dapat, ito sasabihin ko na, kung makasabi ko, kung talagang mahal mo ang Diyos, lahat ng sinabi ng Diyos dito para sa akin. Wala ko rin. Pero hindi mo kailangan ng tao. Ay, hindi mo? Hindi mo kailangan ng tao. Sapat ng marinig mo sa Diyos. Anak, ako kasama mo. Wala, hindi mo kailangan ng mga tao yan. Hindi mo dapat pinapanginoon yan. Pero isa lang ang mahalaga, yung pastor. Count it double honor. Eh si Jojo ba, pwede mong gawin double honor yun? Tapakatakot. Sabi, marami magsasabing, sila ay Kristo, hindi ko marami. Yung mga tuto, ito, sasabihin ko ito. Tayo pagpunta mo sa langit, ano makikita mo? I-replay na Diyos ang hihingin. Ilan libong taon po. Forever. Ano resisya ko ang makikita mo yung mga nagpakamatay. Kasi kaya ka nga nagpapakamatay para pumunta ka sa langit eh. Kung hindi ka mamamatay, kaya sabi ng Diyos, ang taong namamatay, pagka bubagsak sa lupa, tutubo yan. Kailangan mamatay ang tao. Ang kamatayan naman tao, sabi naman ni Pablo, I am crucified with Christ. Nabubuhay na ako. Pero wala ako, nakapatong na ako kay Kristo. Wala akong magdaya ko. Wala akong sasabihin, nakapatong ako. Never did I say, kaya nabubuhay ako. Hindi na kinabubuhay ko ng aking sariling katwiran at karunungan ako na aking lahat ng natuwa. Kundi I live by the faith. Yung gagawin ni Kristo, yun ang aking sinusunod. Sapagkat siya lamang ang nakita ko na na umibig sa akin at namatay para sa akin. Dahil ako hindi mamamatay ang asawa para sa akin. Gusto ng asawa ko, bagay, hindi ko pa sasabi ako dapat ang mamatay siya. Yan, basta mamamatay pa. Yun na lang, siya raw mamamatay. Bakit? Sa hirap. Lagi na lang yan. Pero totoo niya, sasabihin ko sa inyo, ang buhay ng tao, wala ka masasabi sa sarili. Itong lupa ko, hindi nakikita ng tao kung gano'ng mayaman kami. Gano'ng maraming mga malaginawa, patay na binuhay para mas pinagpray namin. Nakatakot-takot. Sa Mandaluyong, nakatakot-takot ang testimony, lahat ka ng mga nagpastor doon, ng mga kasi ako yung nagtuturo ng sundin niyo ang Biblia, sundin niyo ang Diyos. Kung magpapasok kayo, hindi ba kayo paati-ati nakala ko yung tao? Dapat, sinusunod mo rin na kayong mga tao kayo ng Diyos, gawin niyo yung tama. Tama? Huwag kayong magyabang. Eh, ang tao mayabang pagka nagkaroon na ng kaalaman,
Kahit sinong pastor, sasagutin ko, ay, kaya-kaya ko itong pastor nito, mas magaling. Tumutulong lang ako eh. Wala kang tulong sa pastor. Alam mo ba na? Gawain ito ng Diyos eh. Wala kang kakayanan niya kahit ano. Wala kang nagagawin mo. Alam mo kung bakit? Kung hindi mo hihingi sa Diyos, ay ikaw mismo magbago. At igalang mo na lang ang leadership. At kung sakaling mahal mo ang Diyos, bayaan mo yung pastor. Pakita mo kaya mo lahat doon. Kasi pinakita ko sa pastor, kaya mo sumunod siya sa Kristo eh. Hindi nakita niya, nagpakamatay ako, walang pera. Doon ay nakita, hindi pala payaman ito. Hindi pala payaman ito, hindi pasikapan. Alam mo na paraw, sis? Kami kinilala ko ni Ramos. Kasi kami lumabas sa Alliance for Democracy and Morality. Ate, kami ang lumabas sa NPA ng araw. Nagpaging NPA dyan, nawipisa ko pa yung mga NPA dyan. Galing doon sa Bicol. Yung Kalawag, mga leader, tapos tinutapos sa papelos, nag-ikot ako kung saan-saan, puro mga loko yun. Alam mo, nag-increase ka na. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ko alam. Pero totoo na natin, sunod na sunod sa amin lahat. Sunod. Pero hindi ako nakakailangan ng tulong. Kung yan ay para sa Diyos, gawin mo ng nasa Diyos, hindi para sa pastor, hindi para sa church. Physical lang ito eh. Wala na kwento ng church eh. Tama ba? At ang church, dapat usayan eh, voluntary yan. Kaya kung kakausapin ka ng Diyos, pag hindi ka pinag-uusapan, wala ka nakapungan eh. At muna masakit dito sa atin, dito, Diyos na nga pinibigay sa atin, hindi nyo lang bihira ng taong magmamahal sa Diyos. Then, alam tayo. Bakit? Kasi pinasukan na tayo ng demonyo. Pag-aari ito ng demonyo, lahat ng pagkain hawak niya. Pangalawa, lahat ng dictation, magiging sikat ka, pagtulog ka na, marami kang mag-aalaga sa'yo, marami kang sikat sa'yo, makakatulog sa'yo. Ano sabi ni Cristo? Kahingaan nila eh, hindi nga siya mababayaran eh. Sabi ng Panginoon, no? Huwag mong tuksoy ng Diyos. Tapos bumangan, ito, ano sabi ng demonyo? Ako ang pinakamayaman. Bakit? Kaya ko ibigay lahat ng tao sa'yo. Under ko yan eh. Lahat ng kayaman na under ko, lahat, wala. Siya nagkapamahala eh. Ginawa siya superior eh. Superior siya ng Diyos, pero lumabas siya sa Diyos eh. Yun ang nakita mong kabutihan ng Diyos. Ang Diyos hindi dictator. Binigyan ng Diyos ng karapatan para mahalin lang ang Diyos. Hindi para sabihin mo, mabuhay ka sa gusto mo. Kasi hindi natin kaya mabuhay na matuloy. Darating sa iyo ang problema. Darating sa iyo galit. Hindi Diyos ang iilan mo. Katulad niya, katakot-takot ng hirap ang inawag ko dito. Pero hindi ako nagagalit. Anong mga sa asawa ko, nagalit ako sa kanya? Hindi. Tanong mo, lagi siyang galit sa akin. Bakit? Ano isip? Parang wala kang isip. Bakit? Galit na kasi ang mga tao. Nakapanundan na. Tama. Anak ko, gano'ng kahirap ang pinabot ko sa anak ko. Lulukuhin, anak ng pastor. Buturo ako rito. Tapos lulukuhin ng mga tao dyan. Sino pakikinggan ng anak ko? Yung mga barkada niya? O, hindi. Pinahirapan ako ng anak ko. Takot niya. Anong kailangan gawin ko? Disiplinahin ko, kahit dalhin ko pa sa pinakamagagaling dalitan niya, wala yan. Ano? Pakita mo paghihirap mo, tumahimik ka. Dahil mo sa gagawa sa buhay. Binigyan ako ng hirap, nakatakot ako. Binigyan ako ng patakot ako. Pero sa bagay nakita ng anak ko, ang buhay pala ng tao pagtamahan mo ang Diyos. Maghihirap. Kaya ngayon, naiintindihan nila ang buhay sa lupa ang hirap. Hindi itong papasok. Kasi silupa ito. Kaya ka na kung may bago na ako. Pinangangaral kayo ng dito. Napigado na siya. Alam mo sabi sa araw sa kanya? Ikaw ba nakakakita ka mapupunta sa langit? Oo. May experience ko ba? Oo. Eh nakikita siya ating dito ng Cristo. Siyempre, mga lupa. Tama ka dito. Mga to, sabi sa kanya.
Nakahanda ka ba pumunta sa langit? Malapit sa bundal ng Panginoon. So, ano ba sabi? Eh bakit hindi mo tinuturuan yung mga kapatid? Hindi siya nagpapakita ng anak ng Diyos. Hindi mo naman kailangan mag-utos eh. Ang kailangan mo, is yan yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pag-ibig, hindi pag-utos na ako'y magaling na tao, ako'y binigyan ng Diyos ng kayamanan, ako'y may sasakyan, ako'y matalino. Sa church, walang matalino. Takot na lang. Alam mo mapangalan. Hindi na lang minahal ng Diyos. Unang pinagtataka mo. Bakit ginawa ka na ng Diyos? Nagtao ka. Tao ka lang nang galing ka sa Kanya. Hindi yun ang pinahalagaan ng Diyos yung galing ka sa Kanya. Yung pinahalagaan ng Diyos. Hindi, meron akong mga kasama. Iba ang buhay ko. Hindi niya iniisip na galing siya sa Diyos. Na walang kakwenta-kwenta sa alam ko. Kaya pagdating sa church, kung ano-ano pumapasok sa isip, tapo ko yung mga pastor, yung mga leader, na takot, pagyayabangan. Hindi ka dapat umuwi ng takot. Dapat ate, kung alam mo na gusto mo ang tao mapapunta sa Diyos, sharean mo ng gospel, dalhin mo doon sa nagtuturo tama, hindi ito pagalingan, hindi palakihan to. Kaya lang maganda ngayon itong church na ito kasi malaking simbahan. Kaya ang sabi ng isa, Jonabel, ang sabi sa akin, medyo may member ka rin, alam mo sabi, umalik ka ba kailan lang? Pastor, alam mo, kaya kami umalik. Dahil sa church, gusto namin itong church na ito. Pero hindi ka sa akin. Samantalang nagsilaki sila, mga bata. Nagkaroon ng magagandang lugar. At inalagaan ng pastor. Katakot-takot na kita. Kaya sila nakatuto, dahil nakikirapan ako eh. Eh kung mayaman ako, papansinin ko ba yan? Binigyan ko ng buhay lahat ng taong masasama at mahihirap para umangat ang buhay nila at magkaroon sila ng buhay. Kaya, sila Sally. Ano sabi ni Sally? Sila naman nagbigay ng kwarta rito. Sabi ko, nagbigay kayo. Nagbibigay kayo. Pero yung sabihin mo, kayo nagbigay, kahit sabihin mo mabait ka, hindi ka dapat magsasalita natin, anong bakit? Kasi yung bibigay mo galing sa Diyos. Pero kung galing sa Diyos nila, sisisihin mo pa ako. Basta palaki utang mo sa akin, bagay. Nagbigay ako. Wala naman akong pinakikita masama sa akin. At nagsiganda ang buhay nila. Eh lalo na kung nagsihirap pa. Kaya dito sa buong Maragon na ito, tanongin mo ang buong munisipyo, lahat ng tao yan, tanongin mo, wala makapagsasalita sa akin. Na ako yung masama. Alam mo sabi, pag yung pastor na yan, bahay ko lang ang tinuturo niya, wala na iba. Pero wala naman akong pinakikita silang magaling ako, sikat ako, tahimik lang. Kaya nga yun, nagkakagulo rito, alam mo sabi, walang maniwala eh, yung grupo namin, Jonabel, di ba, eto kita mo ginagawa ng mga tao. Kung sa iba yun, sasabihin mo, kaya nga ginagawa si Pastor, noong pa yun, araw pa. Alam ko na yan. Talaga kaalisin ng Diyos lahat ng masasama, lahat ng papagyabang, tayo mo ng sarili mo. Kasi lahat ng mayayabang, akala niya, special siya. Pero lahat tayo alam mo eh. Ang turo lang ng Diyos pag-ibig, ang gusto. Kaso wala naman yung ibig sa'yo. Kasi lagi na sabihin, ayoko sa'yo. Hindi mo sasamahan ng kunwari na ang pagbibigan na, pero sasabihin, pagka gumala ng masama sa'yo, hindi ka pwede sumama sa tao na gumagawa ng masama sa'yo ng forever. Ako, pastor, anak ko, gumagawa ng masama sa akin. Dahil pinipilit ang anak ko pa, dapat, sandibutan tayo, dapat magkwarta ka. Alam mo sabi, ikaw, kailangan mong maghanap buhay. Hindi mo kami pinakain. Wala kang kakwenta-kwenta. Umiiyak ako, alam mo, dahil hindi nagawa ko kami umiiyak. Hindi ko akalain ko magpapasit ako, umiiyak pa ako. Yung mga ginagawa sa akin, kung pamilya ko, umiiyak ko yan. Alam na Diyos yun. Hindi man ako magsalita. Alam mo kung bakit? Jonabel. Bago magkaisip ang anak ko, sinumpasin ng lahat ng tao, kahit pa yung mga pastor,
Ang papa mo walang pwede ng tao. Pero deep inside, yung pagkakaroon ng napakalaking church, mga pastor na natuto, binigyan ako ng katana, yung ginawa ko din. Ang ibig ko sabihin doon, yung nakita nila sa akin, sabi nga nung asawa ng pastor, sa Amerika, galing sa Amerika sila. Wala akong nakita ang tanong patuloy. Sikat na sikat yun, pinakamalaking siya sa Amerika yun. Mga sikat na sikat, libo-libo mga membro doon. Pagpunta sa amin ng Amerikano, alam mo, sasama ka. Titingnan ka ng Amerikano. Pagka masunurin ka, okay ka. Pero kung matigas ang ulo mo, hindi sasama. Kasi ang Amerikano, talagang magtatrabaho kayo. Usuyurin mo lahat ng bahay na yan. Wala na kayo lang. Eh kaso ang tao pagka natuto ng gano'n, iyaba. Ay, ako na, magaling ako. Sumunod ako. Hindi. Masalamat ka. Tinutulong ka ng Diyos na maging mababa, hindi mayabang. Kasi ang turo ng Diyos sa Bible, sa Matthew chapter 5, nung bumaba si Kristo, ang kailangan lahat ng kasamaan mo, babalik tayo ng Diyos. So pagkat binigyan tayo ng Diyos ng isip, karunungan, para mabaliktad mo ang lahat ng kayamanan ng tao. Hindi para sabayan mo yung kayamanan. Magpapagawa. Ayos ba? Ganun. Ako hindi nagpakababa. Ganun. Kaya masawa ko. Alam mo. Sasabihin ko, lahat ng narinig niya mula ng mga pangasawa ko yan. Wala siyang masabi. Kami talagang pupunan kami ng lahat ng mga makatamit, gamit. Nakikita ko naman sa kanila, sige. Tapos, magdadamitin ako ng papamit. Sila, baganda, may mga kaya ko naman talaga magpapayag. Ang kapira ko, basta ang mahalaga, pare-pareho lang tayo ng lilipot. Mas okay sa akin maglipot ako na walang pera. Bakit? Alam na niyo sa puso ko tama. Pero kung marami ko kwarta, kalakuhan na yan, magyayabang ka. Nakahawakan na yung pagkakatao. Pero sabi ko dito, lang isip ko, sa dami ng tao ngayon. Napakasakit ng ginagawa ng mga tao sa Diyos. Ginawa lang sila. Di ba? Pag pinag-uusapan ng Diyos, mas paniniwala pa rin Diyos ng mga Arabo, Diyos naman. Tapos sasalay pa yung mga ornament. Hindi, ito kailangan gawin mo. Magpakasaya tayo, kailangan sundin natin ng mga tao magagaling. Hindi naman yun. Isa na tayo ng tao. Ang nagliligtas. Bakit? Isama ako eh. Kaya nga kung pumasok dito, alam mo bakit? Nakita mo lahat ng kasamaan eh. Nagtanong ko sa Diyos ko, anong klaseng mundo to? Paano maaalis ang kasamaan ng tao? Yun ang problema ng tao. Hindi yung gagawin mo. Bakit? Pagka yung gagawin mo, ano na yan eh, ako alam ko naman. Nag-iisip ako, siyempre, ginagalit ako ng tao. Pero hindi ko inisip ko. Mas ginusto ko na kung si Kristo ay, pinagbibigyan ng masasama, kaya ano ako ito. Kaya nasabi ng Diyos, huwag mo nang isipin kung ano sasabihin mo. Kasi pupunta ka sa mga kilalang tao. Huwag ka na magsalita. Bakit? Ako ang bahala sa iyo. Para madama ko, natatahimik mo. Kasi, ano nang gusto nyo? Hindi ko na kailangan magsalita. Ipapakit nyo. Liliyabang nyo. Hindi ko na kailangan magsalita. Tumahimik ka. Bakit? Hindi mo ibibigay ko sa ito. Kasi, kung hindi ako binigyan ng Diyos na kapayapaan, mapalad na ako sa Matthew, chapter 5. Kaya sabi ko, ito kung ikaw talaga anak ng Diyos, ate. Ang Biblia, ate, nasabihin ko sa iyo, hanapan natin. Ganun ang sasabihin mo sa sarili. Natin nakakausapin ng Diyos, hindi ang tao. Dahil kung marami ka nang alam sa sinasabi ng Diyos, ito makikita pa mong buhay mo, pati ng pamilya mo, lahat anak mo. Katulad ng ginawa sa akin. At sasabihin ng tao, tunay na.
Kaya hanggang ngayon, punta tayo doon, kita mo ano? Ano ang tingin ng tao sa akin? Bakit yan? Ang pamamahala, pangit. Ang bata eh. Inukontra na ako. Bahala kayo. Pinagayos ko. Bigla ko natin. Mahilig ako. Kasi ang kaprina ko, hindi naman pwede sabihin kung kaya kong ayusin ng mga tao. Kung pulis ako, pwede. Pero pagkaharap ka ng kanila, magkawala-wala na. Ako katapagitran eh. Tama? Kung pulis mo lang pa rin, Brad, palagay mo, pag-iwala na. Kapag aresto na ako ng walang armas. Ha? Kapag aresto na ako ng walang armas. Hindi yun ang sinasabi ko sa iyo. Pangkalahatan yun. Kaya ka binigyan ng pulis ng baril para matakot ang tao sa ginagawa kasamaan. Pero tayong mga Bible, pag sinasabi mo ang kasamaan, pinagtatawanan mo lang. Ang isip ko lang. Hindi. Kailangan maging magaling tayo. Paano ka magiging magaling? Alam ka na. At ang matindi nito. Ano mo ka, no? Wala naman sa iyo ng Diyos. Nasa dito tayo, nasa dito tayo. Kaya masabi ng Diyos, para magkaroon ka ng marangala, yung kaluwalhatian ng Diyos, ang kaya noong mga panahon yun, nakita ko si Moses, pero mga nagpakamatay na yun para sa Diyos. Pero dito hindi, nagpapayaan ang Diyos, siya. Pero sabi ko siya, sabi ng Diyos, what shall it profit the man if he gains the whole world and loses his soul? Isang tao na lang matulong masyaran mo lang, hindi marami. Hindi naman maramihan ito. Bawat isa tinatawag ng Diyos. Mo, ang tinawag na si isa lang, sa Abraham. Diba? Propeta, isa lang. Dito, doon sila eh. Lahat nagpakamatay na. Pero yun, ang sabi ng gusto ko nung panahon yun, kasi personally, gumagawa yung Espiritu. Pero sabi ni Kristo, talagang sinabi ka. Pag ako talaga, kailangan umalis ako para lumabas Espiritu. Bakit? Para makapaalala sa inyo yung lahat ng sinabi. Pangalawa, ang kagawa ng Espiritu ito, 1 Corinthians chapter 16, verse 8. Para sumbatan ang kasalanan mo, sumbatan, katulan, upang makilala mo ang demonyo. Dahil ang demonyo nakapasok sa iyo. Spirit mo. Kaya sabi ko sa inyo, habang ikaw nagagalit ka, parang hindi ka lakas. Pag naiingit ka, parang hindi ka lakas. Kahit na anong mangyari dyan, tumalo. Ang mahalaga lang, pakita mo na mahal lang. Hindi sa tao. Kita mo? Kasi nga, totoo, pagka nag-aral ka, siyempre kung sino nag-aral na tao sa'yo, yun ang magiging paborito mo. Di ba? Eh sa dami na mga nagtuturo, puro mga mayamangan lahat yan. Tapos sasabihin mo, napakarami kong nagturo sa akin. Sa akin, ang salamat ko eh. Nakapunta ako sa iba sa church, pero nalaman ko, ang nakita ko lang si Kristo ang magtuturo sa akin. Para mabuhay ako. Nasumunod sa akin. Wala nang kailangan. Kaya sa pastor, kaya na. Sige, mawit na tayo. Ikot tayo. Ito sa pastor. Ako yung natutuwa kay pastor. Alam niya na itong bayang ito, hindi maraming dito lang marami ng talagang tao makakakilala sa Diyos. Talaga. Kasi ako, gamit ko ng malaki. Nagtayo ng church ka. Lahat ang pinuntahan ko, nagtayo ko ng church. Ako lang ang nagtayo ng church. Malalaking building niya, hindi ka naman. Nakatira ko lang ako ano. Pagkakawa ko sa wala. Sige mo, dapat patagaling ka sa mga dalili. Kasama ko kasi dalili. Dapat ako nanawahan na. Kaso, ang kasama ko po hindi naman ito. Siyempre, kung mga kapatid na, magsikat, malaki na si tayo, di ba? Kasabi na kung maganda
ganun nga, hindi ko pinari. Paging matalino ko, iniwanan ko siya. Importante ko punta ka sa mga tao, wala ka ng tasa. Baka magkakaroon ka sa kita ng Diyos. Ipakita mo kung ikaw ay ang ng tasa. Pero kung pag-aaral ng katalinuhan, maraming gusto. Kaya nga po, kung baka ako, alam mo sa akin ko, kung ka, o ng kabila, ano ko papasok sa kabila. Kasi naman, kaso ka. Kaya alam mo asawa. Ano yung sa akin? Puro dadasal ang asawa. Wala sa pagkaroon. Anong nalaman? Wala akong pagkaroon. Wala sa akin. Wala kang kakwenta-kwenta ka ba? Ang utos ng Diyos, alagaan mo ang pamilya mo, pero pinabayaan mo kami. Alam mo katwilang ko? Nagpaintindihan ko si Abraham. Natinawag ng Diyos. Tapos, patayin ng anak mo. Yung pag-ibig mo sa tao, yung pag-ibig mo sa sanlibutan, yung mga tain ng isip mo, sabi mo, patayin mo yan. Anak ko, nakita niya. Sumunod pa lang siya. Pero nakita niya. Sunod lang siya. Patayan. Eh, yung anak ko, ihandog na siya. Si Juan, si Isaac, ako, sila yung nandito. Asawa ko, anak ko. Iba ito. Hinahali ko ng wala ako. Asawa ko ba? Hinahali ko na sa Panginoon kasi nagkakandog ako eh. Kung pagkakandog ako, paninindigan ko pang-utin ng totoo. Hindi ko tutulong ng pagyaman. Hindi ko. Kaya alam mo, sasabihin ko sa inyo, Ate Helen, nagkaroon ng anak ko na convulsion. 45 minutes. Yung panganay ko, anak ko patay na yan kasi wala akong alam na hospital eh. Alam ng asawa ko. Tapos, meron pala kaming binabible study ko din yung tricycle. Eh, hindi naman dumadalaw ng malaman, may sakit ko na takbo agad. Sabi ko, sana natin dadalhin ito. Yung pala, meron pala dyan hospital na, yung maliit na hospital ni alam mo ba yun? Si Dr. Malimban. Modesto. Gusto ba? Oo, dinala roon. Pagdating doon, alam mo, kukwento ko sa inyo. Pumunta ako, yung nurse, takot na takot. Ako, hindi ko kami tumatanggap ng pasyente ng ganyan. Gano'n, kararating na ako ng doktor. Naglilibang yun, nagmamad yun. Bawal na bawal po. Tawagin mo. Bumaba. Alam mo, sabi na nagkukwento ko na siya, sabi ng kasi hindi siyang baptist sa amin. Alam mo, nung makita kita pastor, kasi naglalakad ako doon eh. Alam mo, nung makita kita doon ako. Dahil may kaibigan ako ng baptist. Ang ipakita ko. Ito guys, sorry, asis. Pagdating ng anak ko, yung bukod kaya, 45 minutes, wala nito. Umiiyak ako. Gusto. Tapos, ano mo ginawa ko? Pumunta ako sa isang tabi, nagkakutay ako. Sabi ko doon, yan ang panganay ko. Siyempre, gusto ko mag-anak, di ba? Lalaki. Pero kung pupunin niya, ano ba naman ko? Ito naman pala ko ng nag-uuwi ng buhay. O, ginawa ko. Tapos, ano pala lang, hindi mo ulit. Pero pangako ko, sabi ko, Lord, hindi ko bibigyan ng anumang kayamanan ang aking anak. Not for me. Ikaw ang magpapalaki ka. Kaya ang nangyari ka, alam ko ano, grade 1, kinukuhang honor sa school. Ano ko sabi ng teacher? Pumasok ko sa monitor, para press mo ka na. Sabi naman ako, pa, napapasok ko sa monitor. Ito mo, pumasok ko sa simbahan. Ate, ako, wala mga kami kapindan sa pasang bahay na kami. Ito, sasabihin ko siya. Nangyari ngayon, sabi ng doktor, ito yung mga reseta, wala akong pera. Doktor, wala po akong pera. Siyempre, kailangan na yung gamot, ano? Ang sabi ng doktor, ano ko ba? O sige, kunin mo na lang yung sa akin pharmacy. Pharmacy pa na. Tapos, alam mo nangyari,
Kasi meron akong church sa Naik. Alam ng misis ko. Ayoko ikwento, ayoko mahingi eh. Pero sabi ko na, mag-pray ko ako kasi nasa ando na ako sa hospital na ako. Ako, pinagkaguluhan ako. Kanina pa pinakalain ko agad. Alam mo, naibigay ko na ito. Pero wala akong kakasahan kahit isa. Diba? Yan talagang Ay, ito istorya. Pagkatapos to nito, gumaling ang anak ko. Alam mo, nung gumaling ang ako, sabi ng doktor, alam mo, pastor, kung nakita kong mag-pray ka, pinagaling mo mo sa akin. Kaya ganang na ganang sa amin, doktor. Yun ang naging doktor mo. Pangalawa, para maintindihan mo, please, si David na naniwala siya. Ngayon, yung pagtotoo dito sa buong marinig na ito, kaya ang sabi ko sa inyo, nakakalis ng tao dyan, bilang mga gutom, walang kamuhayan, walang hanapin. Ang anak ko, kaya ang sinasabi ko, yung anak ko, lumaki talaga yan. Sabi ko, Lord, bahala ka na rin. Hindi talaga nakatingin ko na kaya ng Jollibee. Kaya yan, kailan pa, talagay ko may sasabihin maganda sa akin ang anak. Lalo na kung naiinduwe dyan ng mga barkada, mga tao, mga kasamahan, lalo na yung mga miyembro dito. Sabi, pag ang papa mo, walang mangyayari na magugutom kayo. Ano, magkwentang tao yan. Alam mo, sabi ko sa'yo, sabi, hindi biro ang pag-ibig sa Panginoon. Pag-nagawa lang. Ngayon, kaya mo sinasabi ko, kung ikaw, ang minahal ka ng Diyos, Ate Helen, matutuwa ka ba? Natural. Pero marami kong alam na tao na tinuluan ng Diyos niya, hindi nila ang matutuwa. Pero ang mahalaga sa tao, kung nag-aaral ka ng trabaho, asawa, ng mundo, lahat ng bagay. Pero sufficient yung pagmamahal ng Diyos eh. Hindi nga, no? Ganun katindi yung, kaya nangyayari sa akin, isipin kong lahat to. Nasa panahon na akong tinatawag na katabing karanasan ako. Dahil hindi naman pwede sabihin mo yan, hindi ko ang takot. Kung ibaboy ko, hindi ako naghirap na katakot-takot sa ganyan. Nabuhay yung sa katotohanan yan ang asawa ko. Ang asawa ko patotoo. Na totoo, kung sapat ng makikita ko ng Diyos. Dahil sasabihin ng asawa ko, alam sasabihin ng asawa ko, hindi ba naman tunay na nakakit? Hindi naman ako sinasama niya sa Amerika. Hindi naman ako sinasama niya sa Vietnam. Okay, sa akin, kaya pakinggan na natin sa pagkakali. Naintindihan ba ka? Ginawa lang ng tao. Isip pa rin, isip kong mamahalin mo. Ha? Sino mamahalin mo tao? Buhay mo? Brad? Kaya sa amin, Mandi, alam mo, ang kapatid ang design kasi para maintindihan mo talaga yung ugat dyan, maghihirap ka. Buti nga ka mo sa tagal. Biro mo 96 pa. Si Kristo 3 taon at kalahating nagpakahirap. Ilang taon to. Hanggang ngayon, naawa sa akin si Abin eh. Nabasa yung Marigondong IBC mo. Sinama ko pa talaga kayo doon, sinadya Oo, ko. ibig ko sabihin ko, ay nangangailangan ng lahat. Hindi ako nangangailangan. Sinadya ko pa talaga yan. Ang nangangailangan ng tao, kaligtasan na kailangan nila ako. Hindi ko kailangan ng tao. Sapagkat ang kailangan ko ang Diyos. Sabi, ano, mapapakinagaan mo kung makamatan mo ang buong mundo. Kung ang iyong kaluluwa ay mapasa Isa lang. iisang na so. Kaya nga alam mo, Peter, kaya ako sinabi to, alam mo, mahihiya ka pa. Kung ano ka naman sa kanya. Kasi napakatindi ng paliwanag mo ito na hindi mo kaya sabihin. Kasi yung pinagmulan mo, hindi ka pala magiging tao. Wala ka naman kakwenta-kwenta. Alam mo pala. Kaya ako Pastor, magbabahagi din ako ng Word of God. Word of God sa ating mga kapatid. Kahit ako po yung naka-duty sa
Brad, si Walter, Wala po akong sariling Biblia, Pastor. Pwede mo mahiram to? Wala pong Tagalog Bible. Okay. Ano tayo na sa kanan? O, ano na din? Ano yung sabihin natin? Ano ba tayo? Papuliran ba sa dyan? At sa kanan. Dahil dito kayo. Gusto rin Jesus na lang. Victory Jesus. Grabe sa mga. Okay na ako, kabisado. Sasabay na lang po ako. I heard Old story when the fresh rain from glory from Calvary to save the rich like me. I have one Atoning and I repented of my sins and wonder. victory, oh victory in Jesus my Savior forever. He taught me and taught me, redeeming love. He loved me ere I knew Him. To victory and sing glad. Okay, hindi natin kung happy Lord. Happy Lord sa akin. Happy Lord. You see, oh Lord my God. And I know Awesome wonder, consider all the world I have. I see the stars, I hear the thunder, like how the world, the universe is great. There is sing my soul, Savior to me. how Great thou art, how great thou art, and sings my soul, Savior God to me. how How great thou art, how great thou art. Purihin po ang Panginoon sa mga narinig nating himno, awiting spiritual. Yan po yung mga talagang dapat natin kinakanta. Yung mga awiting yan, nagpapaalala sa atin sa buhay pananampalataya natin. Ngayon po ay March 1 po no, na 2026. At kahit po ako ganito na ako po ay abala sa ay naisipan ko po talaga na magpalakas sa inyo. Kasi sabi nga, wag pababayaan ang pagkakatipon sapagkat nalalapit na ho ang araw. Alam niyo ho yan, nangyayari na ho ngayon. Nagkakaroon na ho ng giyera sa ibang bansa. Kung hindi po natin alam, nagkakagutom na po. Nagsumbong nga yung lolo ko na sa US sa akin. Akala mo mayaman ako dito. Walang makain dito. At talagang kung hindi ka magtrabaho, talagang gutom. Kaya mapalit pa tayo mga tao, hinaharap natin yung wala eh. Sana nasa abroad tayo. Yung mga abroad naman gusto umuwi. Talagang hindi natin alam ang ng tao. Kagaya na sinabi ni Pastor, yung napakahalaga yung motibo ni Pastor Lino. Yung motibo ng tao sa pagtayo dito sa unahan, yung pagiging, sabi niya, napakahirap talaga magpastor, napakahirap talaga na mamuhay na sama-sama bilang mananampalataya sa kabila ng hirap ng buhay natin. Unang-una, yung motibo natin, kung isang miyembro o isang baguhan sa simbahan, ang iisipin niya, ano ba naman itong church? Maagiw. Ano ba naman itong church? Hindi malinis. Ano ba itong church? Hindi malaki. Iko-compare niya sa ibang simbahan, mali po ang motibo ng puso ng tao yon. O mababaw pa ang pananampalataya ng tao yon. Sapagkat tumitingin siya sa dami o sa panlabas na aspeto ng
pananampalataya, hindi pa po malalim ang kanyang pag-aaral. Sa una po, no? At naunawa naman po natin sapagkat nung alam naman natin, tayo ay nakakita ng malalaking simbahan, mapapag-compare po natin. Pero habang tayo lumalalim sa pananampalataya, nalalaman natin, ang importante po talaga, yung sinasabi ng yung pagmamahal ng Diyos, makilala natin ang Diyos, at makapagbigay ng aliw sa iba, makapagbigay palakasan sa iba. Yung sinasabi ni Pastor na kaya tulong, kailangan po talaga natin ng tulong ng bawat isa. Pero hindi natin ipagmamalaki. Pag mo sasabihin, ako nagpagawa niyan, ako pag-ambag ako niyan, bakit pinilit po ba tayo para mag-ambag? Tayo po, kung meron man tayo tinatamasa ngayon trabaho, kalakasan, tama siya Pastor, yan po ay kaloob ng Diyos sa atin. Yan pong lahat ng nakakalungkot lang pag narinig po natin na may ganun palang pangyayari na pag nagkahiwalay na po ay kumbaga sa magnobi ay magsusumbatan na sa kanilang mga napaka po. Pag-pray po natin yung bawat isa na hindi po sana mangyari yung mga gawa ng kalaban yan. Laman po yung gawa ng Satanas. Yung mga bagay na ikasisira ng iglesia ng Diyos. Ngayon po, nabanggit ko po yung actually Pastor, kasi permission po talaga. Ginawa ko po yung GC na yon sa pangalan ng church ng IBC. Hindi po akin yun. At yun po ay pag-aari ng mga tao na tinawag ng Diyos, Ecclesia. At idinaragdag ng Diyos ang mga naliligtas araw-araw sa kanyang iglesia. Ngayon po, intention po yun para sa mga bago pong masasama dito. Kasi po tayo... Yung iglesia, pupunta ka, maliligtas. Papo, yung yung maliligtas. Ganito yan, ang buhay ng tao, wala nang makikita ano ang bagay ng tao. Ang alam ko lang dito, para maintindihan natin yan, kung kung yung Kristiyano tayo. Alam ko, Holy Spirit na pagsalitaan mo ako ng masama, baka sabihin na sa akin, sa pumuportunidad, sa Diyos ako. Yun lang. Pero sabihin mo sa akin, accomplishment na bagay, sa anong bagay dito. Ang tingin ko ito dahil mo mga taong nagulong. Yes po. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi dahil sa naguluhan ng church, hindi dahil sa ang church na nakapagulong sa akin. Brother, kasi ang church, brother, ang nakikita ko lang sa church, kuya, yung mga pahihinap na tao na nagbibigay ng kaloob, pinag-aandaan lahat ng gawain ng Diyos, pinagdadala na ang mga anak. Ang nakita ko lang yung pagsunod din, wala naman nakita ko na responsibility bilang isang tao na bumutan ng church, kundi ang nakikindihan ko lang, paano nila ginagawa yun sa Diyos. Bali pas. Kaya gusto ko sabihin sa Brad, kung ikaw hindi ka ligtas, hindi ka tutulungan ng Diyos. Kasi maraming church na dito, kailangan pagkatin mo muna yung kabutihan, hindi ako tumatanggap ng kabutihan. Sinasabi ko sa iyo, ang pagkatin ng Diyos, yun talaga ang nakikita mo na wala kang iisipin at mambahay ko din. Kabuhay mo ang Panginoon hanggang kamatayan. Hindi mo na iisipin kung ano pa ang kalagayan mo. Kundi lahat naman ng bagay, Brad, importante lang ganito. Kung talagang ikaw, tayo, trabaho tayo para magkapera. Pero number one, Brad, ang nakikita dito yung magpasaran tayo. Yung Brad na pakinig kayo, magsama-sama kayo, magbibigay sa Diyos. Hindi dalili ko sinasabi na requirement mo ng Diyos. It's not right. Kasi ang requirement mo sa mga nalalagay mo. Kaya okay naman. Sabi ko ngayon, natutuwa ko siya kasi particularly talagang totoo yan, kailangan talaga yan natin yung particular. Na talaga ito mga when it comes to the pastor. Yes po. Yung libro, ako, natulad ka, pagkabang yung church, nag-iinis ako. Nakikita ko ginagawa. At totoo ba, halos, ako, siguro na ako sa Sakto. bawat meeting, nag-iinis yan, kaya nakikita na lang ako sa akin sa Panginoon. Lord, talaga mag-aaral na ako ng
Pastor, itutuloy ko na po yung mensahe. Bali, ano po, yung tinutukoy ko po sa GC na yun na ginawa po natin ay para yun po yung mag-monitor lang natin yung mga bagong mga magiging, kasi ngayon modern na po kasi ngayon, kailangan natin komunikasyon. Kung walang komunikasyon, mahirap naman yung pupunta natin araw-araw sa bahay. Maganda yung nakakamusta natin anong nangyayari na. Maganda yung makakapagsabi ng miyembro natin sa GC na, ayun, meron hindi ako makakapunta o kaya naman makakapunta ako. Maganda yung open communication po sa lahat. Yun po ang purpose ng GC. Ngayon, isinare ko rin po doon yung mga question, maaari pong maging programa na ipinatin ko po talaga sa Baptist Church. Kasi po ako talaga aware din naman po ako sa administration ng church. I volunteer pastor sa inyo, sinasabi ko na, ang kaya kong i-offer sa inyo is teaching. Dahil nag-aaral ako ng Bible School, teaching po talaga. Yung kumbaga sa ibang evangelical, tawag na doon Sunday School, sa atin namang Baptist ay gospel ang tawag po natin doon. Mrs. Kailangan po, ang backbone natin ay aral, doktrina, theology. Hindi pwede sermon-sermon pero hindi natin nauunawaan. Kailangan maintindihan yung background. Kaya nga po, naglalaan po ako ng oras. Maybe next, ulobin ng Diyos, ako po ay walang pasok. Maglaan ako dito ng oras. Actually, ay nakahanda po yung sa mga basic doctrine po ng Baptist. 30 plus, 31 plus. Pinakauling doctrine na doon ang pagka-Diyos ni Cristo. Na maunawaan po ng mga new members, na mga bago pa lang, kayo naman po naunawaan nyo na po yung mga bagay nun eh. Pero how about yung mga bago po? Kailangan mabusog po sila sa aral ng Diyos, maunawaan nila yung doctrine na ngayon. Sa ngayon po, ang isi-share ko po sa inyo ay yung sermon po. Sermon po ito na galing din po sa Baptist na ano po din po natin. Kapatid po natin na isinare din po sa akin na alam ko lead by the Holy Spirit kasi pag bukas na bukas ko na aklat eh. Ito na agad itong Psalms chapter 145. Hindi ko may naasahan na pagbuklat ko ng Biblia, nandito na yon. At ito pag-aralan yung David's testimony to the greatness of God. Yung testimonya po ni Haring David. Kilala natin si Haring David bilang isang hari, bilang isang propeta, at bilang isang lingkod ng Panginoon Diyos. Kali tatlo po yung ano niya, yung kaya sabi natin, nagampanan niya yung pagiging hari niya, pagiging propeta niya rin, at pagiging pinadala ng Diyos para sa Israel. Ngayon basahin natin yung Psalm 145 verse 1 to 21. Basahin ko po sa inyo. Ang Panginoon ay pinarangalan ng kanyang kagalingan at kapangyarihan, awit ng papuri ni David. At aking pupurihin ang pangalan mo, magpakailanman sa araw-araw ay pupurihin kita. At aking pupurihin ang pangalan mo, kailanpaman. Dakila ang Panginoon at marapat na purihin, at ang kanyang kadakilaan ay hindi masayod. Ang isang lahi na ipupurihin ng iyong mga gawa sa isa, at ipapahayag ang iyong mga makapangyarihang gawa. Sa maluwalhating kamahalan ng iyong karangalan at sa iyong mga kagilagilalas na gawa, magbubulay-bulay ako. Versikulo 6. At ang mga tao ay magsasalita ng mga kapangyarihan ng iyong kakilakilabot na mga gawa. At aking ipapahayag ang iyong kadakilaan, kanyang sasambitin ang alaala sa iyong kadakilaan, kabutihan at awitin nila ang iyong katuwiran. Verse 8. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa gandang loob. Versikulo 9. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat, at ang kanyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. Lahat mong mga gawa ay magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, at pupurihin ka ng iyong mga banal. Sila ay magsasalita ng mga kaluwalhatian ng iyong kaharian. Verse 12. At mangungusap ang iyong kapangyarihan upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang kanyang mga kapangyarihang gawa at ang kaluwalhatian ng kamahalan ng kanyang kaharian. Ang kaharian mo'y walang kahanggang kaharian, at ang kapangyarihan mo'y lahat sa saling lahi. Inaalaya ng Panginoon ang lahat ng mga nangabubuwal, at itinatayo ang nangasubasub ang mga mata ng lahat ng mga nanghihintay sa iyo, at iyong ibinibigay sa kanila ang kanilang pagkain na ukol sa panahon.
iyong ibinubukas ang mga kamay at sinasapatan mo ng nasa bawat bagay na may buhay. Ang Panginoon ay matuwid sa lahat niyang daan at mapagbiyaya sa lahat niyang mga gawa. Verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa mga nagsisitawag sa Kanya, sa lahat ng sisitawag sa Kanya, sa katotohanan. Kanyang tutubarin ang nasa nila, mga nangatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang Kanyang daing at iligtas sila. Verse 20. Iingatan ng Panginoon ang lahat ng ibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipunin niya. Verse 21, last verse. Ang aking bibig ay magsasalita ng kapurihan ng Panginoon at purihin ang lahat ng laman ang Kanyang banal na pangalan magpakailan-kailan pa man. Parang liturgy po na mahaba, no? Kasi mahaba po talaga yung Psalms. Pero mapapansin natin doon kung gaano papurihan sa awit po kasi yan yung Panginoon natin na Diyos. Kaya we expect na tayo talaga, mga Christians, we compose ng mga tula at mga awit. Dahil expression po natin ng pagmamahal yun sa Diyos. Yung marami po ako nakikitang mga batang Kristiyano, naaaliw po ako, mga batang babaeng Kristiyano. Nagko-compose sila ng mga awit, ng mga sabi ko sana ganyan din kalinis yung puso ko na nagpupuri sa Diyos. Kasi yung mga binibitawan nilang words of yung mga pinipili nilang salita talagang nakakaantig ng puso po. Kagaya ni Haring David na pinupuri niya Diyos. Yung panahon po yan, ni Haring David. Yung pagpupuri niya sa Diyos, tunay at talagang hindi natin pwedeng mapagkumpara kahit sino sa tauhan sa Biblia ang pagiging worshiper ni Haring David. Tuloy po natin. David praised the Lord hanggang sa katapusan ng buhay, pinupuri ni Haring David ang Panginoon. Sa kabila ng biruin niya, mga giyera, mga battles, mga kabiguan niya. Di ba po napaka-stressful nun? Yung pakikipagbaka, pakikipagbigma. Pinupuri niya pa rin po ang Panginoon. Sa kabila ng pagkatalo niya, sa kabila ng kabiguan niya, sa kabila ng pagkapanalo niya, manalo-matalo sa giyera, pinupuri niya ang Panginoon. Yung testimony niya, nakibasa naman natin hindi lang niya, pati yung bayan ng Israel. Pinangangalandakan niya, hindi nahihiya si Haring David sa pagpupuri sa Panginoon. Lahat ng sinasalita ni Haring David, paulit-ulit, pupuriin ko ang Panginoong Diyos. Pupuriin ko, sabay gawa po yon. Magkasamang gawa po yon. Nakita natin yung personalidad ni David, hindi naman sinasabi nakukulayan ng pagiging gaya ngayon, politika. Kasi political leader to si David Siya po yung hari. Ang monarch, kung tawagin ng unang panahon, kaharian. Hindi kagaya sa atin, democratic government, diba? Ito po talaga, walang halong yung panahon niya, talagang, di ba siya anointed by God? Saan ka nakita? Ikaw na presidente, ikaw pa yung pare o pinaka-pastor dyan. Talagang si Haring David, yung binigay sa kanyang kadakilaan ng Diyos, talagang masasabi natin hindi natural. Kaya naman ang Haring David na ito, talaga yung pagpupuri niya sa Diyos, ibinabalik niya sobra-sobra sa kanyang buhay. Ano ba ang definisyon ng kadakilaan sa Panginoon? God's greatest sins in 3 areas. Ating i-topic po. His wondrous name. God name represent His character. Tatlo po, holy. Ang Diyos ay banal. Siya ay tapat, faithful. At siya ay makapangyarihan sa lahat. Tandaan po natin yun Magkakasama po yun. Siya po ay banal. Siya po ay tapat. At siya ay makapangyarihan sa lahat. His name is worthy to be exalted. Karapat-dapat lang po siyang itaas at dakilain. Ang kanyang pangalan. Ang kanyang mga gawa. Ang kanyang mga pagliligtas sa atin. Yung sinasabi nga po ni Pastor. Kung ating uunawaing malalim yan. Dahil nauna siya nagmahal sa atin. Dahil siya ang naunang nagpakita ng kabaitan sa atin. Nakita natin yung pangako ng Diyos sa atin. Ipinadala niyo yung kaisa-isang anak. Yung kwento ni Pastor, yung Abraham. Sabihin ko sa iyo, ginawa kang tao para makasama niya. Hindi para gawin namin yung special. Ginawa ka para makasama ka ng Diyos. Kaya yung mga sinasabi natin yan, lalo kami David. Apo. Kasi sayang yan yung David bilang isang bata, nagpapakay ng hari sa ulo, lahat ang dinaanan Dinaanan niya.
ang Diyos ang gumagawa sa kanya, kaya lang niya nagawa. Kaya ngayon, kung sinasabi niya, testimony niya yan. Tama po. Ibig sabihin niya, doon niya nakita ng Diyos banal, ng Diyos mabait, ng Diyos lahat, gagawin lahat ginagawa, wala ka masasabing maling ginawa. Marami siyang maling ginawa, pero sabi niya, nakikita niya yung ginagawa nito sa kanya, tinatawa pa rin siya. Kaya sinabi, nabuhan niya sa 70 years old. Ang gusto ko sabihin sa iyo, bawat tao may kanya-kanyang testimony. Si David, pinag-aralan niya pa rin yung kasaysayan nila Moses. Yung lahat ng nakita ng mga pag-aaral na yan, alam din niya yan, kaya nga nahin ng Israel. Kaya sabi ko sa iyo, Brad, hindi bago niya. Katulad ni Kristo, at maganda na makikita sa atin, pinakita ni Kristo na Diyos na siya. Brad, masama natin. Iba na yun, iba si Kristo. Brad, para sabihin ko sa iyo, kung pipili ako ng kasama, si Kristo pipiliin ko. Yun lang. Kasi ako, mga araw pa, gusto ko, may kasama akong tao, may kasama ako, yung gano'n, wala pa sa pagkabata. Ang naiintindihan ko lang, Brad, kaya ako naniniwala, Brad, na tayong alabo, na ginawa ka special na tao, na para makasama, hindi para gumawa ng sarili ng trabaho, kasi wala ka pang magagawa, dahil alabo ka lang. Wala kang makatahin na ng Diyos eh. Hindi mo pwede sabihin, ginagawa ko to kasi ako, ginagawa ko para sa Diyos. Hindi, inutos ng Diyos yan. Pinagawa ng Diyos yan, kaya sabi ko sa iyo, ako rin, hanggang hangarap kay David, alam mo bakit pa sa sapagkat yung testimony niya, hindi ko pwedeng sabihin na lahat ang sinasabi niya, napakasarap sabihin ng Diyos. Katulad niya, yung pagtawag sa pangalan ng Panginoon ito. Tuturo ko ito eh. Noong panahon ni Noe, di ba, ang unang tao, si Juan, si Cain at si Abel, wala na. Nagkaanak si Abel, si Adan. Alam mo, wala nang naniniwala daw sa Diyos kasi puro makasalanan eh. Pero si Seth, inanak ng Diyos, inanak na lang, nagpasimulan tumawag sa Diyos. Kaya nagkaroon pa rin ng mga tao niya ng mga sunuri sa Panginoon na tumatawag. Kaya hindi ko lang sabihin sa iyo, Brad, talagang walang lilitaw sa bibig ng tao, hindi yung ginawa lang ng Diyos. Kaya yung Biblia yan, nakikita sa akin. Kaya gusto ko sabihin kasi ito, ikaw, nakakaintindi ka, maganda ang kalooban mo, gusto mo na magawa mo para sa Diyos lahat. Yan, kung sinasabi mo, wala kang pagnanasa. Kaya lang, talagang yan, Pastor, kung halimbawa katulad ko, sasabihin, doktor ako, hindi ko tatanggapin maging doktor ako. Pero yung mga doktor ng mga tao na inaari ng doktor sa nakikita nilang trabaho, dahil gawa ng Diyos yun, hindi man naman gawa yun eh. Kaya hindi ko sabihin, tatanggap yun. Pero hindi dahil sa ako ay nag-ara sa kanila. Nagawa ko lang yun dahil nakita ko na yung nabasa ko sa Biblia na ginagawa ng Diyos sinusunod nila. Pero God, testimony. Kaya Tapa, testimony po testimony nga po. yung ibig ko sabihin sa iyo, hindi ka galing yan. Yan, dumating sa kanya katao-tao na hirap. Ang dinadakila dito si ang Diyos po ni Haring David. His wonderful name, His wondrous work, and His power. Kinikilala po natin yung kanyang... Hindi ako kinikilala mo ang Diyos at tutuwa ako kasi gusto ko talaga matuto. Ngayon, ang sabi ko, may panahon din yan. Pero ang totoo ka, you are on the right track. Kaya na, yung pinakikita ko sa iyo, talagang totoo ka, meron talagang tao lang. I-extra ko lang po, Pastor. Yung sa verse 1 to 7, ipinapakita doon yung kadakilaan ng Diyos. Yung kagaya ng, mahalaga sa atin yung may personal commitment. Aside from, na alam natin yung Bible, alam natin yung Great Commission, alam natin yung tayo dapat sa sarili natin, yung personal commitment, kasi si Haring David, personal po sa Diyos eh. Hindi never make na maraming tao nakakita sa akin na dapat tularan na matutuwa ang tao sa akin. Si Haring David po, Diyos lang at siya ang nakakita. Yung personal commitment niya, nandoon po. Makikita rin po natin yung itinataas niya, walang iba kundi ang Diyos sa publiko. Pag sinabi niyang, sasabihin niya, ako si Haring David, dakila sa lahat. O Alexander the Great, di ba po? Pero siya, ang tinaas niya po, walang iba kundi ang pangalan ng Panginoon Diyos. Kasi kilala na, alam mo siya eh. Kaya Opo. sabi ko sa iyo, wala siya, yung pagkakaroon niya bilang paghari.
Kamu mo maging Diyos, isipin mo magiging hari. Mula ng pagiging pastol niya hanggang sa pagiging hari, nakita natin na ang pagsamba niya ay tunay. Yung worship niya, talagang worshiper siya. Unlike sa ibang karakter sa Bible na, halimbawa si Joseph, kasi parang may skip eh. Sa kanya talaga, mula pagkabata hanggang siya ay naging nasa posisyon na mataas. Nakita natin yung pag-ups and down niya, napatuloy niya pa rin wino-worship niya. Sabi nga ni Pastor, umudad na nga po ng may edad na si David, wino-worship niya pa rin ng Panginoon despite ng mga nagkasala siya, naghumingi siya ng tawad, na doon pa rin po. Then the greatness of God in His demonstration, the greatness of His name. Makikita po natin dito yung mercy ng God, yung faithfulness ng God sa kanya. Slow to anger. Kung ang Diyos ba na ano na sa kanya, di pinatay na agad si Haring David noong time na nagkasala siya, di ba? Pinarusahan lang naman siya, di ba? Ang may consequences ng ating ginagawang pagkakamali. Nakita natin doon yung kahinaan natin bilang tao lang, na natural naman. Yung nabasa ko kauna-unahan ko po nabasa yung story ni Haring David first time sa Bible. Sabi ko, napakahina naman ng haring ito. But hindi pa kasi ako grown man eh. Noong time na nabasa ko nung una siya eh. Nung ako medyo nagkaedad na bilang lalaki, sabi ko, nga no, may tendency nga palang mapol sa babayang, isa magkamali. Na-realize ko, ibig sabihin, very young pa ako nung time na nabasa ko ang Bible. Nung nagkakaedad po ako, bilang full grown man, nga no, sabi ko, hindi ko pala dapat sisihin si David kasi hindi ko pa alam lahat ng bagay. Kasi continuous po natin binabasa ang Bible through habang tayo nagkakaedad, habang tayo nagmamatured, iba-iba pong level ng ano ng Panginoon sa atin yung nahahayag. Yung po yung greatness ng God, madadakila, yung kadakilaan niya. Yung sinabi ng greatness, hindi ba sasabi ng isang tao na walang karanasan, yung talaga na buhay. Kaya gusto ko sabihin, pare-pareho tayo, talaga ang mga sinasabi natin greatness of God, marami na tayo sinasabi, kaya lang hindi natin inilibro. Pero totoo yung pastor, kung talagang iisipin mo, Maganda pa, nagsusulat tayo eh. Napakasarap sabihin mo. Sinusulat natin yung mga papuri natin. Sasabihin mo talaga ang Diyos banal, at saka mabait yan, payapakan yan, lahat ng gawa niya tama, walang mali. Yun ang ibig ko sabihin sa'yo, hindi yung gawa ng tao ang mahalaga niya, pinahalagaan ng Diyos. Yung gawa ng David, na ang nakita niya, Diyos lahat ang gumawa sa kanya, ay yung mga tinatawag na pagpapatawad. Alam mo bakit? Kapag kami sa tao hindi nagkasala, wala pa kami. Parang nakita ko po dito, Pastor, narinig sa akin, na wala tayong takas sa Diyos. Maging banal tayo, hindi mabuti. Maging makasalanan tayo, kagaya ni David na di naman nasasadyain, no, pero nangyari sa kanya. Sabi ko nga sa mama ko Ma, sorry, maaga ako nag-asawa. Nag-sorry ako after, nagkaanak na ako. Na dalawa, tapos maganda naman ang resulta, kaya nga lang, sabi ko pala sa mama ko, Ma, sorry, hindi ako matagal naging binata kasi hindi ko po alam, hindi ko alam ang pangyayari, bigla na lang nag-asawa ako. Hindi ko pa masabi, siguro po, pero sorry po. Nagsasorry ako sa mama ko kasi yung expectation niya sa akin Pero sabi ko, nakita ko yung kay David hindi niya naman ginusto na napol siya sa kasalanan, tapos nagkaroon siya ng mga kahinaan. Pero nakita natin dito yung greatness ng Diyos, na kaya niya nga napupuri ng gano'n ng Diyos. Kasi yung mercy sa kanya ng God, nakita. Despite na pagiging makasalanan at talagang hindi siya karapat-dapat, tinanggap siya ng Diyos, napupuri niya tuloy ang Diyos, binibless niya ang God daily. He praise Him talaga forever, sabi niya. Nakakaawit siya ng mga dakilang mga likhang sining na na awitin. Kaya masasabi natin dito na tayo man sa ating mga buhay, sabi ni Pastor, di daw nasusulat yung pagiging, kung gusto nating ma-inspire ang iba, kung gusto nating ang mahalaga yan, yung tinatawag natin, pag kinabusap ka ng Diyos, tinawag ka. Kaya ang isip mo, maraming nagdaraanan. Kasi tinawag ka, Diyos pa rin ang lalabas sa pinig mo. Kaya tinanggap ka kita. Kasi alam ko na ikaw, sa dati ng karanasan mo, hindi magtimbang mo lahat ka. Pero totoo niyan, ako kasi may edad na, naintindihan ko lang.
Napakasarap yung binasa mo yan. In fact, yan nga gusto ko ituro sa tao. Kapag ka talagang ikaw Kristyano. Ito basta 145 ng Salmo. Yung sinasabi ng mga tumawid yan, yan, walang katulad. Pero sasabihin ko, katulad ito, Kristyano si Donabel, Kristyano. Wala silang masabi masyado. Hindi katulad ni David, yung mga talagang nakikinig sa Diyos, katulad ni Abin yan, gusto magsalita. Gusto na talagang sabihin ng Diyos kasama ko. Pinakausap ako. In our conclusion, Pas, Pinibigyan ako ng panindigan, nilalayo sa kapahamakan. Nasasabi na yun ang Diyos ko. in our conclusion, Pas, ang masasabi natin dito na yung sinasabi natin introvert, di marunong, may nababasa sa internet ganyan, introvert Christian daw. Sumali kayo sa aming grupo, mga introvert Christian, at tayo mangaral sa internet. Nababasa ko yan. Sabi ko, basahin nyo kaya yung Bible at malalaman nyo na kailangan maging bold kayo. Maging vocal kayo na yung katahimikan nyo sa Diyos, dapat hindi. Dapat huwag kayong mahihiya na ipangalandakan ang Diyos, yung kadakilaan niya, na higit pa sa lahat ng kadakilaan ng tao sa mundo. Yung dapat na makita sa ating mga buhay at nawa ay maintindihan natin, ma-inspire tayo sa buhay ng Propeta David. Amen. Yun lang po. Ito yun. Ang anak mo, mabibless ang asawa mo. Ito ngayon, hindi lang yun. Bibigyan lang kita ng kapila. Tama. Ang church mabibless. Alam mo yung pinakikita ko sa iyo, Pastor? Ang totoo dyan, yung ginagawa ko, hindi ko lang alam. Ang anak mo, talaga namin kasi tulad mong tao nakikinig sa Diyos. Kasi pili nga talaga ang mag-aaral ng matino. Sa dami talaga, mapalag, bihirang-bihira talaga yung bibigyan ng kanang katangian na katulad mo mga mga. Kaya nga in-open ko ito sa iyo para makita mo na tama yung punto mo. Kaya lang nakasama mo maraming-marami. Ako, ang paniniwala ko ay tinitingnan ko, Brad, yung ginawa ng tao sa buhay niya. Yung talaga bang ito, nagpapakamatay ba ito para sa Diyos? Nagbibigay ba ito? Puro Diyos ba sinasabi nito? Nakita ko yun sa mga tao nakita. Kaya gusto ko sabihin sa Pastor, hindi yung Pastor ang hinangarap ko. Ang hinangarap ko, alam mo, kaya ako naniwala. Kaya sa mahirap na yun. Kaya sabi ko, yung tao kung nagturo sa akin, talaga sabihin ko, napakalaki ng kaya ng pagpapala. Kasi naniniwala ko na ang tao naka-influensya sa akin, pagpapalain ng Diyos. Kaya kung nag-influensya ako ng maraming school, kasabihin ko sa hindi. Bahagi lang yun ang buhay ko. Ako, nag-aaral ako sa SIBA, magaling yung mga teachers. Nag-aaral ako sa Pastor Tiga, magagaling yan. Marami ko nakita pala ng church. Pero ang tinignan ko, baka yung isipin, nakita ko, nagtipista yan. Pero ang nakita ko yung paano ko makikinig sa Diyos. At gagawin ko para masabi ko kung ano yung gusto ko. Kaya gusto ko sabihin ka, kung talagang, kung sinasabi ko kanina, binasa mo si David, yan din ang gusto ko ituro, na kapag katunay kang anak ng Diyos, yung lahat ng bagay na sasabi mo sa Diyos na, ang Diyos matuwid, ang Diyos hindi nagkakamali, ang Diyos ay matapat, dahil nakita mo sa iyong sarili, na talagang ginawa ng Diyos na yan. Yun ang testimony. Kaya gusto ko sabihin, ano ba itutulong mo sa Diyos? Yung sinasabi mo na nasa itaas, anong na magpadala ng lahat nagiging ang gamit niya, mga kita, nagpapaliwanag, lahat na nagpapaliwanag din niya, pati yung baha, lahat. Kasi siya, ang buhay niya, talagang ano sa pinakikinggan niya. Kaya si Andy naman, palibasa nga pulis siya, kaya mahalaga yung pag-aaral. Hindi ko ba sinabi hindi. Kaya nga sabi ko, pagka ikaw, Pastor, si David, isa lang naman talaga yun. Ang totoo, matamihan lang yung Pastor Ang matindi sinabi kay David, ito. So, a man after God's own heart. Yeah. Hindi hari. Alam mo kung bakit own heart? Gawa ng siya parang lang. Katakot-takot na hirap. Hindi ordinary mo yung David. Ganun din yung kinukwento na sa asawa nila. Ang ibig ko sabihin, kaya makikita mo rito, doon sa mga panahon niya kung paano bumawaan niya sa buhay niya,
kung paano niya pinaglabanan yung nangyari kay Saul, papatayin siya, 11 years. Tapos, tinalikuran siya ng lahat ng tao. Papatayin siya ng anak niya, si Absalom. Absalom. Ha? Nagpakasama yung mga anak niya. Ngayon, siguro sasabihin mo, kung si David, palagay mo, pastor, lalabas ngayon dito. Maraming Kristiyano sasabihin sa'yo, wala kang kwentang tao. Wala kang kwentang tao. Alam mo bakit? At saka yung impression sa kanya, mapapasama kayo. Tamo, katulad din Jonathan. Ano nakita ni Jonathan? Nagkakalis sa church sa kalokohan. Di ba? Nagkikinig na sa Bible yun, ha? Pero palibasa kasi, gusto niya pa inanin sa sarili ng kanila. Oo, naging mabait kami. Ikaw ng panahon yun, pero ayaw namin magpakabait forever. Kasi Arvin, tingin ko, forever kung tatama. Kaya sabi mo nga sa kanya, tatamagin mo ako. Nagagalang ako ng tao ka ng dyan. Kasi, kung ang pupunta dyan, Pastor dito, pag isasama lahat ang piling ko, nalulukot ako bakit? Exclusive lang ang anak ng Diyos. Kasi, hindi ka naman pagiging anak ng Diyos. Kung hindi dahil sa ikaw ay magaling, ikaw ay alam mo. Danggaling ka sa Kanya. Dapat, talagang pag-aralan ng matindi ang gusto. Kasi, yan lang ang magbibigay sa'yo talaga na halaga. Walang magbibigay na halaga sa'yo si anak mo, si asawa mo, siya lang. Kaya ang totoo niya, Pastor, kung talagang pakahawakan mo itong aral na yan, sa pamamagitan ng testimony mo, marami rin. Kasi nakita ko, alam mo, dala niya yung isang pulis na kasama niya, yung si Walter. Gusto ko magsimula sa gentry, pati family mo Pero ba ako usap, ito kayo, nakita ko, ang laki ng paniniwala kay Ana. Dahil biro mo, nagpunta doon sa itaas, aalis na. Inabot niya kami na isang oras. Nawala ko yung... Pastor, okay na tayo. Okay na. Kaya nga ako, hindi ginaalis si Pastor Adi na, hindi sinasabi ni Adi. Talagang ako na-bless. So, awa na sasabihin ko. Kaya na, yung interpretation ko sa maraming samahan na maganda talaga may pinag-aralan ng katalino. Pero alam mo, Brad, mas maraming bagong hindi na yung pero Papatingin natin si Pastor Marjorie dyan sa... Congratulations, Pastor. So, meron lang ako sasabihan. Hoy, Congratulations. Salamat. may sasabihan ng pinagbigan, automatic consent. Baka pwede magkakaroon na yan. Okay, sir. Sa beauty ko po. Ha? Hindi, pagkakain tayo, kasama ka. Pastor, ano lang Sige, sabi tayo lang sa meeting. Pwede na tayo. Lord, salamat po na binigyan po kami ng kapatid na katulad ni Pastor Adi na napakarami ng business sa TV. Pero hindi nga Panginoon, mas parami pang nararanasan siya. Nawaging bahagi kami ng buhay niya at naging sama-sama kami sa nakikita niya magiging ng bagay para sa iyo. At Panginoon, lagi kami magsuwi. Tulay ng Pwede ka sa pagkakaloon, nabawag sa iyo, buhay. Lahat na ito, nangyayari ng Panginoon tayo. So napakahabang panahon, Panginoon, ang daming nabuhay. At isang araw makikita namin ang kanilang mga buhay, na makikita namin ang mga kaamang buhay sa iyo, na hindi matatapos Panginoon ang aming pasasalamat. Na matatawag ng lingkod, sa unang panahon, Panginoon Diyos, bakit sa amin salamat po sa iyo, sa iglesia nito, sa gawain ito, sa mga nabuhay ito, sa among nalang. So, kami tayo ng amin. Ang sabi, ang ginagawa ba?